Kuya Don TV. So yun guys, samahan nyo akong kumuha ng damo na ipapakain natin sa kanila. So ito yung kukunin nating damo, yung ganitong klaseng damo ang kukunin natin at yun ang ipapakain natin sa kanila mga ka-farming. Yun, sa part ng video na to mga ka-farming is kumukuha ako ng ipapakain natin sa kambing kasi nga wala na talagang makain doon sa pinagpapastulan ko. So kahit ano na lang kinukuha kong damo, pero yung kinukuha ko naman na damo is yung nakikita ko rin na paborito rin nila mga ka-farming kasi nga syempre sayang din naman yung pagod natin kung kukuha lang tayo ng damo tapos hindi naman pala nila gusto. So bali itong kinukuha kong damo na to is inauobserbahan ko to dati pa sa pastulan na isa ito sa mga paborito nilang balik-balikan. Yan. Kaya kung may ganito kayong klase na damo at sa tingin nyo ay makakatulong sa kambingan nyo, pwede nyo rin itong kunin at sana makatulong itong video na to para mahikayat ko kayo na gayahin din yung aking diskarte. Kasi dito naman po sa pag-aalaga ng kambing ay wala naman pong sikreto. Ang tanging pinakasikreto lang siguro kung meron man ay yung pagiging masipag. So i-noise record ko na lang at pakinggan nyo na lang din yung electric fan kasi yun nga, i-noise record lang natin ulit mga ka-farming. So yan mga ka-farming, balik tayo sa topic. Itong klaseng damo na to mga ka-farming is marami ito kahit sa lugar ay makikita mo itong klase ng damo na ito. Kaya maganda ito na kumbaga isa sa mga pantawid gutom ng ating mga alagang kambing ay itong baging na ito. Kaya kung makakakita kayo ng ganito ay ibigay nyo sa inyong kambing, subukan nyo na muna kahit konti lang. Ayan. Kasi malay nyo yung kambing nyo ay hindi sanay kumain ng ganito, pero kasi yung kambing ko mga farming kahit anong klaseng damo, kasi nag-search na rin naman ako about sa mga delikadong damo na pwedeng kainin nila. At alam ko naman yung mga itsura nun mga farming. Halos lahat naman ng damo kinakain ng kambing. Kaya nga walang tapon, walang sayang. Napakaswerte ko. Isa ako sa mga magkakambing na masasabi kong napakaswerte ko kasi kahit tag-ulan, tag-init ay may mga pinagkukuhanan ako ng damo. At isa sa mga pinaka malaking tulong sa akin is yung tricycle, kasi may tricycle tayo na kung saan yun yung ginagamit natin para makadayo tayo sa iba't ibang barangay. Kaya malaking tulong din sa akin itong ginagawa ko mga ka-farming na dumadayo. Yan, makikita nyo yan, kukuha rin ako ng iba't ibang klase pang damo, hindi lang baging kasi mas maganda yung iba't ibang klaseng damo para kahit nakakulong sila is para lang din silang namimili. Kumbaga may choices sila na pagpipilian kung ano yung gusto nilang damo. At mga ka-farming, sa umaga hanggang maghapon ay nasa pastulan naman sila, ipinapastol ko. Ang problema nga lang mga ka-farming, hindi ako kumbinsido sa pang araw-araw na kinakain nila kasi nga kulang. Para sa akin, nakukulangan ako sa kinakain nila. Gusto ko kasi matapos yung isang araw ay busog na busog ang ating mga alagang kambing. Kumbaga talagang sabi nga niyan ay hindi sila pwedeng matulog nang hindi pumuputok yung tiyan nila sa sobrang kabusugan. Siyempre kailangan din natin i-condition yung ating mga kambing kasi lahat po ng mga naka-subscribe sa akin noon pa man ay talagang ikinokondisyon ko yung kambing ko bago pasampahan, bago magbuntis yan mga ka-farming is talagang
talagang todo alaga ako, todo bigay ng gamot. So ngayon nakakondisyon na sila sa gamot. Gusto ko naman ngayong buntis na sila kasi 2 months to 3 months mga ka-farm is mga anak na yung mga kambing natin na iba. At gusto ko ay matataba pa rin sila. Kung napapanood nyo si Tagpit, isa yun sa mga matataba na kambing. Kala nyo buntis pero hindi pa buntis. Yan lang po ang sekreto sa pag-aalaga ng kambing. Kasi ang damo naman mga ka-farming, hindi naman po nabibili yan. Nasa sa atin lang din naman ang sekreto niyan. Kukuha lang tayo, kailangan lang talaga natin sipagan para meron silang makain. Isa sa pinakamagandang investment mga ka-farming is yung pagkakambing. Pagka nagpasok kayo sa farming, lalo na sa mga livestock, yung mga buhay, ang pipiliin nyo number 1 talaga is yung pagkakambing. Kumbaga para sa aking opinion lang, pagkakambing ang dapat nating unahin kasi puhunan lang ang igagastos mo. Pagkatapos nun wala na, puhunan lang. Pagkatapos mong bayaran ng puhunan, pagkatapos mong gumastos ng puhunan is sipag mo na lang yung isusunod mo mga ka-farming. Hindi po katulad ng baboy na namuhunan ka na sa baboy, sinipagan mo pa, bukod sa sinipagan mo gagastos ka pa, diba mga ka-farming? So sa baka naman, sa kalabaw baka, malaking gastos, malaking puhunan, maliit lang din ang tubo. Depende pa rin mga ka-farming. Kasi para sa akin nababagalan ako sa pagpaparami ng kalabaw at baka. Kaya mas pinili ko kung i-master ang pagkakambing. Totally hindi naman talaga ako wala akong experience sa pag-aalaga ng kambing. Ang experience ko is pag-aalaga ng itik, pag-aalaga ng baboy, manok, baka. Yan sa parting Pampanga, Bulacan, sa poultry. Yan talaga ang hilig ko. Pero yan nga, tulad ng aking sinabi, naging isa tayo sa mga farm boy. 8 years tayong naging farm boy. Ngayon naman, kung ano yung mga natutunan ko sa amo ko, magkaiba man ang alaga ko noon at ang alaga ko ngayon, pero at least kahit papano yung mga natutunan ko sa pag-aalaga is na i-master ko, na i-apply ko sa sarili kong farm. Kaya malaking bagay yung meron kang experience din mga ka-farming. Bukod sa meron kang diploma, may pinag-aralan ka, mas maganda pa rin na meron kang experience mga ka-farming. Kasi mas iba pa rin talaga yung dating pagka meron kang experience. Kasi sa malaki ang pinagkakaiba ng may pinag-aralan sa marami ang experience. Kasi sa mga pinag-aralan, napag-aaralan mo lang, isip mo lang, kaya mong gawin sa isip mo, pero ang actual, mas maganda ang actual kasi experience mo lahat. Kahit wala kang pinag-aralan, kung na-experience mo na yung ganitong klaseng trabaho, kahit anong klaseng trabaho, ay mas the best pa rin yung ganong klase, diba? Mas maganda lang kung pag may pinag-aralan ka, kasi mga ka-farming is marunong kang magbasa, marunong kang magsulat, marunong kang umintindi. Hindi rin katulad ng mga sanay nga sa experience pero wala kang pinag-aralan. Diba mga ka-farming, mahirap din magbasa, mahirap din umintindi. Yung iba, hindi ko linalahat mga ka-farming. Kaya mas maganda nga meron ka ng pinag-aralan, meron dito. So ito mga ka-farming, kaya ito yung aking nagustuhan kambing kasi nakapasok na nga ako, nasubukan ko na yung kalabaw, baka, itik, manok, baboyan, yan, piggery. Nakasubukan ko na lahat yan mga ka-farming, kahit kalapati nasubukan ko na yan mga ka-farming sa loob ng 8 years to 9 years. So ngayon, ito yung napupusuan ko pagkakambing kasi sa loob ng 14 months to 15 months is 2 beses manganak ang kambing mga ka-farming. So ganun kabilis, lalo na kung ang anak-anak niya is dala-dalawa. Meron ka lang 10 heads na inahin sa loob ng 15 months, sabi mo ng 2 years. Sa loob ng 2 years, 3 beses manganak ang kambing mo. Yung inahin mo kung manganganak ng tigda-dalawa sa 10,
meron ka kaagad 2, 4, 6, 60 heads in 2 years mga ka-farming. So ganun kabilis. Kaya hinihikayat ko kayo na mag-alaga ng kambing mga ka-farming. Huwag kayong matakot na subukan. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, mag-alaga kayo sa umpisa is 2 lang. Isang lalaki, isang babae. At pag nakapag-alaga na kayo ng isang lalaki at isang babae, or kahit 2 babae, basta may alam kayo na may bulugan ng kapitbahay nyo, kahit 2 babae, huwag kayong bibili ng isa lang. Dapat laging 2. Pwede rin 2 babae, isang lalaki mga ka-farming ang alagaan nyo. I-master nyo yun ng 1.5 years or 1 year. Pagka na-master nyo na yan, mararamdaman nyo rin, mapapansin nyo rin na parang nakukulangan ka sa alaga mo. And then doon ka pa rin magdadagdag ka ulit ng another 2 or 1 heads na kambing. Step by step, dagdag ng dagdag. At pag nakaparami ka na ng native lang muna. Magsimula ka sa native. Pag nakaparami ka na ng native, lahat ng native mo, i-pull out mo yung mga bulugan, yung mga barako mo, at ipalit mo sa bulog na may lahi mga ka-farming. Kahit hindi full blood, hindi basta kahit upgraded lang muna. Pero yung mga inahin mo na native, yun pa rin yung gagamitin mo. Pupursige or mag-iipon ka na lang ng pangbulugan na maganda quality, kasi yung native mo naman na kambing na inahin, wala naman problema yun pag nalahian yun pag nasampahan yun ng magandang klaseng bulugan. So ang ilalabas na nun is upgraded. Ngayon pag nakapalabas ka na ng upgraded na mga bisero, doon mo na unti-unting palakihin yung mga bisero mo na upgraded, at doon mo na rin unti-unti i-pull out yung mga inahin mo na kambing na native at ipalit mo sa mga upgraded. So mag-uumpisa ka na naman to back to zero. Pero kahit na back to zero, yung unti na naman ang alaga mo, pero mas may value, mas mahal. Kasi nga upgraded kumpara sa native. Mas doble, mas triple ang presyo nun kumpara sa native mga ka-farming. So ganun lang mga ka-farming ang sekreto sa pag-aalaga ng kambing. Noon hindi ko yan naiisip. May walang nagturo sa akin mga ka-farming na ganun pala ang diskarte lang. Kusa kong nai-apply sa sarili ko, base lang po yan. Ang mga sinasabi ko po lahat ay base lamang po sa aking naranasan. Wala po akong ginagaya, wala pong nagturo sa akin, yung mga sariling experience ko, at ganun yung ginawa ko. Kaya kung mapapansin nyo, kaunti lang yung mga upgraded ko kasi ibinili ko ng mga upgraded. At yung mga native ko, kung hindi ako nagtigil mag-alaga ng native at hindi nag-apply ang misis ko sa abroad, napakarami ko ng kambing, siguro nasa 50 heads na. Pero tulad niya ng akin sinabi, ang native ay mura kumpara mo sa mga upgraded at may mga lahing kambing. Number 1 na pinakamagandang alagaan pag kayo ay nag-invest, kambing. Yan ang may sasabi ko sa inyo. Base lamang po yan sa aking experience. Ang number 2 naman po is manukan. Yan. Dahil lang manukan naman po mga ka-farming, katulad ng mga heritage chicken, native chicken, yan. Naibibenta rin naman yan. At konti lang din ang gastos nun basta marunong kang dumiskarte. Maraming sige, mapangkatay no bigat. Maraming mga alang ako mga maulit on, tango kaya. Pwede nyo ipakain sa mga manok. Kaya number 2 sa nya ka dampay sa nabartag sana is manok. Ha? Kaya kung mapapansin nyo Gayam sa kayo, mga nakasubaybay sa akin, bukod sa nagpaparami tayo ng kambing, kabalin kayo mga kay ayam. nagpaparami rin ho tayo ng native. Bagayo ko matitatay nga ko ha. Tulad nga ng aking Kaya nagalaro ta siya, nagalaro ta siya, nagala baging. Maliit ang puhunan, pero malaki ang kitaan. Kasi ang manok, konti lang igagastos mo, pero malaki ang kitaan. Pagpasensya nyo na yung background ko kung may kumakanta ng happy birthday, kasi na-timing din na birthday din ng kapatid ko ngayon. So happy birthday sa kapatid ko. At yun lang, sana may natutunan kayo dito sa aking
munting video.